Paggising ni Bianca ay masama ang kanyang pakiramdam. Hinila niya ang kanyang kumot upang balutin nito ang kanyang katawan dahil sa sobrang lamig na ramdaman. Hinanghina ang kanyang katawan at masakit ang ibang parte ng kanyang katawan. Wala siyang lakas upang tumayo para kumuha ng gamot. Bianca, boses ng kanyang kuya. Bakit? Mahinang sabi ni Bianca. Hindi niya alam kung naririnig ba siya nito. Hindi ka ba papasok? Tanong nito. Mamaya na, sagot niya at narinig niya na may kausap ang kanyang kapatid. Unti-unti nawala ang boses ng kanyang kuya, kaya naisip niyang nakaalis na ito. Kaya pinikit na lang ni Bianca ang kanyang mga mata upang makapagpahinga at makabawi ng lakas. Ilang oras na ang lumipas ay hindi pa rin bumaba si Bianca at nagtataka na si Manang Rosie dito. Kaya nagpasya siyang umakyat sa taas upang tingnan ito. Nakailang tawag na siya dito pero hindi pa rin sumasagot, kanina pa siya kumakatok sa pintuan nito. Kinakabahan na siya dahil kilala niya si Bianca, agad itong sumasagot. Nagmamadali nitong kinuha ang susi ng kwarto nito sa baba upang matingnan niya ito. Nang mabuksan niya ang kwarto nito ay nakita niya si Bianca na sobrang nakabalot ng kumot ang buong katawan. Nilapitan niya ito upang masuri. Bianca, hindi ka ba papasok? Tanong nito at dahan na tinanggal ang kumot na katakip dito. Nagulat ito sa kanyang nakita dahil nilalamig ito. Kaya nilagay nito ang kanyang palad sa noo nito pero agad din niya binawi dahil sobrang init. Naku! Ang taas ng lagnat mo. Bakit hindi ka man lang nagsabi na masama na pala pakiramdam mo, ikaw talagang bata ka? Mabuti na lang at tiningnan kita. Nag-alalang sabi nito at agad na tumayo upang kumuha ng gamot. Pagbalik nito ay may dala na itong isang basong tubig at gamot para sa lagnat. Inumin mo ito para bumaba iyang lagnat mo. Ibinigay ang gamot na hawak, tinulungan niya ito makaupo sa higaan. Ininom naman agad ni Bianca ang gamot at nahiga na ulit. Kumuha si Manang Rosie ng maliit na towel at binasa ito para ipunas sa katawan ni Bianca upang bumaba naman ng kaunti ang lagnat nito. Pagkatapos ay bumaba siya upang magluto ng sopas para magkaroon ng laman ang tiyan ni Bianca. Matapos maluto ang sopas ay bumalik ito sa kwarto ni Bianca upang pakainin ito. Mamaya na ako, Manang, hindi pa naman ako nagugutom, tanggi nito dahil gusto lang nito magpahinga. Wala siyang lakas dahil labis itong nanghihina. Wala rin itong ganang kumain. Kumain ka muna kahit kaunti lang. Para naman may laman yang tiyan mo. Pinilit nito si Bianca upang makakain lang kahit ilang subo. Nag-aalala ito sa kanyang kalagayan, hindi nagtagal ay napapayag nito itong kumain. Kaunti lang ang nakain ni Bianca, hindi man lang niya naubos ang dala nitong pagkain. Wala itong gana na kumain kaya hinayaan na lang ito ni Manang dahil ang importante ay nakakain ito kahit kaunti. Magpapahinga lang muna ako, mahinang sabi nito at nahiga na ulit. Umalis na rin si Manang Rosie dahil may kailangan pa siyang trabahuin sa baba. Nang magtanghali na ay binalikan nito si Bianca upang matingnan ang kalagayan at pinakain na din niya ito saka pinainom ng gamot. Nag-alala talaga siya dito. Simula pagkabata ay siya na ang nag-aalaga kay Bianca dahil laging wala ang mga magulang nito sa bahay. Tinuring na din niya ito na parang tunay na anak. Minsan naawa siya dito dahil busy ang mga magulang nito at wala itong panahon para dito. Nakita ni Manang Rosie kung gaano kauhaw si Bianca sa pagmamahal sa magulang lalo na sa ina nito. 5:00 na ng hapon, nagulat si Rosie nang makita ang tutor ni Bianca. Naku! Hijo, hindi yata makapag-aral si Bianca ngayon, masama kasi yung pakiramdam niya, paliwanag ni Rosie kay Lance. Ganoon po ba, aalis na lang po ako. Iho, nakakahiyaman pero pwede ba na makisuyo sa iyo? Ano po ito, magalang na sabi ni Lance. Pwede ba na mamaya ka na umuwi? Kailangan ko lang bumili ng gamot at mga sangkap para sa lulutuin ko. Hindi ko kasi maiwan si Bianca, nakikiusap sana ako na bantayan muna siya. Pangako madali lang ako, babalik din ako agad. Walang choice si Rosie kung hindi makiusap dito dahil wala pa ang lalaking amo nito dahil nasa trabaho pa. Natuwa naman ito nang pumayag si Lance. Dali-dali naman umalis si Rosie habang si Lance ay umupo na lang sa sofa. Manang, tawag ni Bianca. Narinig ni Lance ang pagtawag nito kaya naisipan na lang niya na umakyat, baka may kailangan ito. Ano kailangan mo? Tanong ni Lance nang makapasok siya. Nakita niya si Bianca sobrang balot ng kumot tanging ulo lang nakalabas nito, para itong isang pagong.
Nasaan si Manang? Bakit ka nandito? Nagtatakang tanong nito nang makita ang lalaki. May binili lang siya kaya binilin ka niya sa akin, walang buhay na sagot nito. Umalis ka na, okay lang ako. Wala rin ako kailangan, taboy ni Bianca dito. May sakit ka lang, lumalabas na yung tunay mo na ugali. Kung hindi lang nakiusap sa akin si Manang. Sumandal ito sa may pader at nilagay ang kamay sa bulsa. Pake mo ba? Umalis ka na nga, mahinang sabi nito. Hindi na lang nagsalita si Lance at hinayaan na lang ito. Inintindi niya ito dahil alam nito na may sakit ito. Bakit nandyan ka pa rin? Binilin ka sa akin. Hindi naman ako ganoon kasama, may konsensya din ako kapag may nangyari sa iyo. Ako pa masisi. Kaya ko naman sarili ko. Hindi na ako bata na kailangan mong bantayan. Pilit itong bumangon sa kama. May sasabihin sana ito pero hindi na ituloy dahil bigla na lang siya natumba. Mabuti na lang at mabilis ang mga kamay ni Lance kaya nasalo niya ito kung hindi sa sahig ito babagsak. Ang tigas kasi ng ulo, sabi ni Lance dito. Bitawan mo nga ako. Sinubukan naman bitawan ni Lance ito pero alam niya na mahina pa katawan nito kaya agad naman niya hinawakan. Huwag na matigas ang ulo, banta nito. Napatingin si Bianca dito at napakaseryoso ng mukha nito. Hindi na lang sumagot si Bianca at hinayaan si Lance na alalayan siyang maupo sa kama. Pagkatapos ay umupo si Lance sa bakanting upuan sa study table nito. Magpagaling ka na agad. Kumain ka kasi ng gulay upang hindi ka madaling magkasakit. Tumaas naman ang kilay ni Bianca sa kanyang narinig. Magaling na ako. Isa pa, healthy foods lahat kinakain ko. Wala naman tao gusto magkasakit. Dapat lang, hindi ko nagawa trabaho ko ngayon dahil pumunta ako dito. Bukas na lang kita turuan. Saka kung healthy foods kinkain mo dapat malakas resistensya mo at hindi ka madaling magkasakit, sabi nito. Kahit huwag na, hindi ko na kailangan na turuan mo. Huwag ka rin makiala sa akin, mataray na sabi nito sabay irap kay Lance. Hindi rin naman kita gusto turuan, kung hindi lang ako pinilit ng magulang ko. Hindi ko naman gagawin to, wala naman kasi akong pak kung bumagsak ka. Napaisip naman si Bianca sa sinabi nito. May point naman kasi ito, sa kanila dalawa siya ang mas nakinabang. Magpasalamat ka na lang sa ama mo dahil consent siya sayo, kaya nakiusap na turuan kita, dagdag nito. Na, tama ka na, nakasimangot na sabi nito. Alam naman nito na hindi siya mananalo. Alaynan. I want to say sorry. Nagulat naman si Bianca sa kanyang narinig at nagtataka ito kung bakit ito nagsorry sa kanya. Para saan? Tiate. Hina mo talaga about what happened yesterday. Naalala naman ni Bianca agad kung ano nangyari kahapon at kung bakit ito naghingi ng sorry. Tiate, sana hindi ko na lang iyon sinabi. Mahinang sabi ni Lance at napakamot ito ng ulo pero sapat na marinig ito ni Bianca. Napakunot naman ang noo nito, naisip niya na nahihiya ito. Teka nga, seryoso ka ba? Mukha ba ako nagbibiro? Chill lang, normal lang na reaksyon ito. Hindi kasi talaga ako makapaniwala. Kasi naman hindi naman halata sa mukha mo na sorry kapag nakagawa ng kasalanan. Tiningnan ito ng masama ni Lance kaya napa-peace sign agad si Bianca dito. Bahala ka nga, sabi nito at tumayo ito sa lumabas sa kwarto. Naiwan naman mag-isa siya, kaya nahiga na lang siya ulit sa kanyang kama, upang magpahinga. Ilang minuto na ang nakalipas nang lumabas si Lance, gumaan na rin ang pakiramdam ni Bianca. Kaya naisipan niya na bumaba muna kasi nauuhaw siya. Bumangon siya sa lumabas sa kanyang kwarto. Nasa maihagdanan pa siya nang marinig ang ingay sa kanilang vihi, naisip ni Bianca na nakauwi na ang kanyang kuya. Kuya naman, ang lakas naman ng sounds ng zihi, tinutupak ka na naman ba? Inis na sabi nito nang makalapit siya pero nagulat ito nang makita na hindi ang kanyang kuya kung hindi si Lance. Buong akala niya ay umuwi na ito. Nandito ka pa? Wala pa si Manang, sagot nito pero hindi man lang siya tiningnan, nasa pinanood ang atensyon nito. So, paulit-ulit. Sirang plaka lang. Marunong ako sumunod. Inirapan ito ni Bianca, hinayaan na lang ito ni Bianca at pumunta sa kusina. Binuksan niya ang refrigerator upang uminom ng tubig saka kinuha ang paborito nitong cheesecake. Bumalik siya kung nasaan si Lance upang manood na lang din umupo ito saka inabot ang remote ng DE upang ilipat ang channel.
Wala siyang pak kung magalit sa kanya si Lance, pero hindi niya gusto ang pinanood nito na basketball. Wala naman kasi ito alam, isa pa bahay niya ito. Bakit mo nilipat? May inis na sabi nito. Pak mo. Ako may-ari nito. Kahit na, nakita mo naman sigurong nanonood ako. Halata nito na pinipigilan lang nito ang kanyang inis. Hindi ko naman kasi naiintindihan yung pinanood mo. Inabot ni Lance ang remote nang hindi napansin ni Bianca, saka madaling nilipat ito. Napatingin naman agad si Bianca dito habang nakataas ang kilay. Kainis ka naman hindi ko nga yan gusto. Kukunin na sana niya ang remote pero mabilis na tinaas ni Lance yung kamay niya. Dahil mataas si Lance hindi ito maabot ni Bianca. Bahala ka nga, inis na sabi nito, sumasakit ulo niya dito. Mamaya na lang naisipan ni Bianca na kunin ito kapag hindi nakatingin si Lance. Pilit na lang niya ito pinanood kahit hindi niya gusto. Tumayo muna ito upang kumuha ng tubig. Pagbalik niya ay bigla na lang uminit ang ulo niya nang makitang kinain ni Lance ang cheesecake niya. Bakit mo kinain? Ang alin? Iyang cheesecake ko. Tumaas ang kikay nito habang nakaturo sa cheesecake na kinakain ni Lance. Nagutom ako walang gana na sagot nito. Hindi naman yan sa iyo Gusto ni Bianca magpapadyak sa inis, ito pa naman ang last cheesecake. I think it's for me, so I'll eat it tea. Kainis ka talaga. Pinalo nito sa braso si Lance. Wala naman akong sinabi para sa'yo yun. Nanakit ka dahil sa cheesecake. Hinarang naman nito ang kanyang kamay upang hindi siya matamaan. Oh! Ano nangyari dito? Gulat na tanong ni Manang nang makapasok at makita sila. Marami itong dala kaya nagmamadali naman lumapit si Lance dito upang tumulong. Nagpasalamat naman ang matanda. Pagkatapos ay nagpaalam na rin si Lance na umalis. Pinigilan pa ito ni Manang dahil doon na lang sana kumain pero tumanggi na ito. Habang si Bianca ay bumalik na sa kanyang kwarto upang magpahinga. Itutulog na lang niya ang inis dahil sa cheesecake. Maaga naman pumasok si Bianca. Bumawi ito dahil absent siya kahapon. Mabuti na lang talaga at gumaling na siya. Absent ka kahapon, tanong ni Misha, bigla na lang ito sumulpot parang kabute. Nagkasakit ako. Ano? Bakit di mo sinabi? Di mo ko tinext o tumawag man lang, sigaw nito kaya yung iba napapalingon sa kanila. Hey, relax yung puso mo. Tinapik ko ito sa balikat. Ihuwag mo akong marelax-relax diyan. Nagtatampo ako, hindi mo man ako sinabihan. Diyos mio naman, Misha. Paano pa kita masabihan na kahiga ako buong araw? O sige okay na pero next time sabihin muna di. Inakbayan ako nito. Sige practice muna kami, kita tayo mamaya. Paalam nito sabay takbo kaya naiwan na naman akong mag-isa. Ang gaga naman, nakabusangot yang mukha mo. Familiar kay Bianca ang boses kaya nilingon niya ito at nakita niya si Lance. Inirapan lang niya ito. Sungit naman. Meron ba? Iwan ko sa'yo. Nagsimula na itong maglakad ayaw niya makita ang pagmumukha nito. Hindi pa niya nakalimutan ang ginawa nito sa pagkain sa kanyang paborito na cake. Enla sangit. Nauna pa itong naglakad kay Bianca. Kaya binilisan niya ang lakad at nagtungo sa classroom. Pero nagtaka ito dahil sobrang tahimik ng lahat. Nagtataka ito kung ano ang meron. Oh! Bakit ang tahimik niyo? Tanong nito sa kanyang katabi. Kasi nakakainis. Dapat kasi may sasalihan tayo na activity this coming event. Nagulat naman si Bianca sa kanyang narinig. Sure na yan? Yung hindi pa nakasali ay dapat sumali na ngayon kaya yan sila nag-iisip kung saan sasali. Napasimangot naman si Bianca, napaisip na rin ito kung saan siya sasali. Uy, Bianca, walang klase tayo 2 weeks dahil busy lahat sa paghahanda at practice para sa event, sabi ni kanilang class president na si Jin. Tumango lang si Bianca at napasandal sa upuan. Sumasakit ang kanyang ulo sa kaisip. Lumabas na lang ito upang makapag-isip kung saan siya sasali. Nagpunta siya sa bulletin board upang tingnan kung saan mabuti sumali. Dance contest, solo voice, acoustic band. Napakamot ito sa kanyang ulo, wala naman kasi itong talent para sa ganyan. Hindi naman ito magaling sumayaw o kumanta, ganda lang talaga ang bag niya sa mundo na ito. Inak and Empress in trams.
Naisip ni Bianca na pwede siya dito kaya lang baka may G&A at doon pa siya sumabit. Nakakahiya naman para sa kanya, madami pa naman tao. Fater. Madami pa siyang binasa pero wala talaga siyang mapili. Naglibot-libot na lang ito at napahinto siya nang makakita ng nagsasayawan parang nasa Disney sila. Wow, ang ganda, sabi nito, nagulat ito nang tumigil ito at tumingin sa kanya. Oh, Esray. Si Bianca girl. May lumapit kay Bianca at inakbayan ito. May nasalihan ka na ba? Umiling lang si Bianca. Perfect. Pumalakpak ito. Dito ka na lang sa amin, sigurado ako bagay ka sa role na ito. Mabilis na umiling si Bianca. Pasensya na, pero hindi yata ako para diyan. Mapapahiya ko lang kayo. No. No. Bawal tumanggi. Saka you're so perfect para sa role. Hindi mo na kailangan mag-audition dahil pasok ka agad. Teacher, sigaw ng isang babae palapit sa kanila. Bakit Kete? Ang ingay mo. Napatingin naman si Bianca sa babae, hinihingal ito dahil sa kakatakbo. May nahanap na akong prinsipe, masayang sabi nito. Nagtaka naman si Bianca kung ano ibig sabihin nito. Sure. Sigurado ka prinsipe mukha niyan. Baka naman Ivanes, dalhin mo na si kuya rito, sigaw ng babae at napatingin sila dito, hinihintay iyong tinawag ng babae. Gusto na sana tumakas ni Bianca pero dahil minsan may lahing tsismosa ito kaya nakikinig ito sa usapan. Kuya naman huwag papilit. Boses ng babae, pero nagulat ako kung sino kausap at hatak-hatak nito. Gusto matawa ni Bianca dahil sa pagmumukha ni Lance. Hindi ito maipinta at salubong ang kilay nito. Abot tenga naman ang ngiti ng guro nila nang makita si Lance. Para itong nanalo sa loto. Ho! Tamang-tama naman yang nakuha mo nyo. Masyadong perfect at pang Prince Charming talaga, tuwang-tuwa na sabi nito. I'm sorry, sir, I'm not interested, please excuse me. Aalis sana ito pero mabilis na pigilan. I'm sorry pero bawal tumanggi dito. Saka may napili na akong partner sayo. At sure ako na perfect kayo sa isa't isa. Ayaw ko talaga. Wait. Ayaw mo ba makapartner ang Diyosa na ito, sabay hila sa akin? Nagulat naman ako dahil sa ginawa nito. Napatulala ako habang nakatingin kay Lance. Hindi naman mapasok sa isip ni Bianca ang pinagsasabi nito. Naguguluhan siya sa sinabi ng guro na siya ang maging partner ni Lance. Kaya nakatulala lang siya nakatingin kay Lance habang ang guro ay patuloy sa pamimilit kay Lance. Basta final na ito, kayo ang gaganap na prinsesa at prinsipe. Ayaw ko. Nagkatinginan naman si Bianca at Lance dahil sabay silang nagsabi. Pero ayaw paawat si Ginny Araneta. Opis, ang rule ko dito ay bawal tumanggi. Please lang, wag niyo na akong i-stress lalo akong magiging tsaka nito. Hays, pasok na kayo para sa practice, sabi nito at naglakad na papasok. Nagtaka naman si Bianca paglingon niya ay hindi niya nakita si Lance. Ate, pasok ka na, tawag ni Kate dito. Ha? Sa isip ni Bianca kailangan niya makaalis sa madaling panahon. Nandoon na si kuya sa loob kaya pasok na kayo. Tinawag na kayo ni sir. Hindi naman makapaniwala siya sa kanyang narinig dahil ang kanina na ayaw sumali ay nauna pa sa loob. Parang wala sa sarili siya pumasok kahit naguguluhan pa siya. Napatanong siya sa sarili kung tama ba itong pinasok niya. Bianca girl, bilis na. Wait. Ano name mo? Sabay tingin ito kay Lance. Nathan, walang gana na sagot nito. Okay, lumapit ka. Sinunod naman ni Lance ang sinabi nito. Dapat magkaharap kayo, sabi nito sabay hawak kay Bianca at pinaharap kay Lance. Nakaramdam naman ng ilang si Bianca dahil dito. Hawakan mo ang kamay ni Bianca. Nagulat naman si Bianca sa sinabi nito, gusto niya manapak pero baka siya pa mapunta sa guidance kapag ginawa niya ito. Napapigil naman sa paghinga si Bianca nang hawakan ni Lance ang kanyang kamay. Brother, mahinang sabi ni Lance. Ha? Huminga ka, baka mahimatay ka dito. Bakit ka ba kinakabahan? Napakunot naman ang noo ni Bianca dahil sa sinabi nito. Excuse me. Ako. Kinakabahan. In your wildest dream, bakit naman ako kakabahan? Lakas loob na sabi ni Bianca.
Kung hindi ka kinakabahan, bakit ang lamig ng kamay mo? Mabilis naman binawi ni Bianca ang kanyang kamay at tiningnan ng masama si Lance. Serious guys. Napatingin naman si Bianca sa guro. Hawakan mo ulit si Bianca. Utos nito kaya walang nagawa si Bianca. Ito sayawin nyo. Dapat ang paa nyo ganito. Turo nito pero hindi ito makuha ni Bianca. Fuck! Mahinang sabi ni Lance nang maapakan siya ni Bianca at tiningnan niya ito ng masama. Hindi lang ito ang unang beses na matapakan siya nito, ika-3 beses na siyang naapakan ni Bianca. Sorry. Nahihiyang sabi ni Bianca. Be serious. TSA, ang hirap kaya, reklamo nito. Makinig kasi, kanina pa masakit pa ako. Napabusangot na lang ang mukha ni Bianca. Ayaw na niya makipagtalo kasi siya naman ang mali. Inulit naman nila at normal na yata sa routine ni Bianca ang apakan ang paa ni Lance, kaya hindi na maipinta ang mukha nito. Iyong gagawin kasi nila ay yayain ni Lance si Bianca sa pagsayaw at magsayawan sila. Bianca, concentrate, ikaw kaya maapakan, pasigaw na sabi ni Lance. Sinusubukan ko naman. Bianca, magpahinga ka muna at mamaya na natin ituloy ito. Nakahinga ng maayos si Bianca dahil sa narinig. Kanina pa siya napagod sa kanila ginagawa. Pero wala pa rin ito makuha sa steps. Sa wakas makapagpahinga na rin yung paa ko, sarkatis kong sabi nito sabay tingin kay Bianca. Nahihiyaman siya sa pag-apak niya sa paa nito pero wala siyang magawa dahil wala talaga siyang talent dito. Ilang oras lang ang kanilang pahinga ay tinawag na ulit sila upang mag-practice ulit. Bianca, hindi ganyan. Dapat yung paa mo ay di maapakan yung kay Lance. Lian lagi yung sigaw ni Emmy Araneta. Lagi nito napapansin ang mali ni Bianca. Gusto na talaga ni Bianca mag-walk out, naiinis na siya. Pero baka sabihan pa siya na hindi maganda ang ugali, napasubo na siya kaya sisikapin niya matuto. Naging masaya lang si Bianca ng Pina, uwi na sila. Agad ito nakatulog pag uwi sa bahay dahil sa sobrang pagod nito. 2 linggo nang nag-iinsayo sila para sa kanilang sayaw at medyo nakuha na ito ni Bianca. Pero paminsan-minsan nagkakamali siya, lalo tuloy siyang kinabahan dahil 3 araw na lang ay gaganapin na ang event sa school at i-perform na nila ito. Napatingin naman si Bianca sa kanyang cellphone ang tumunog ito at nang makita niya ay si Lance ang tumatawag. Hindi na siya magtaka kung bakit may number ito sa kanya, sigurado nakuha niya it okay in. Araneta. Ano kailangan mo? Sabi niya dito nang sagutin niya. Yes, practice, bawal malate, sabi nito at agad na binaba. Gusto ibato ni Bianca ang kanyang cellphone dahil sa inis. Pero pinakalma na lang niya ang kanyang sarili. Nagbabasa na lang ito ng Twilight, Breaking Dawn, hindi ito nagsasawa na basahin ito. Kahit paulit-ulit na ay kinikilig pa rin siya sa love story ni Bella at Edward. Bianca, tawag ni Manang Rosie dito. Pasok po, sabi nito, hindi naman kasi nakalock ang pinto. Ma'am, may bisita po kayo, wika nito nang makapasok. Nagtaka naman si Bianca kung sino ang kanyang bisita. Alam nito na hindi iyon si Misha dahil busy din ito sa practice. Sino manang? It's me, masayang sabi nito sabay pasok sa kanyang kwarto. Nagulat naman si Bianca sa kanyang nakita. Napatalo nito sa at medaling lumapit sa kanyang bisita. Joe, kailan ka nakauwi? Hindi may paliwanag ni Bianca ang kanyang saya na ramdaman. Isa ito sa kanyang matalik na kaibigan, nag-aaral ito sa ibang bansa. Miss me? Super! Mas hinigpitan pa nito ang pagkakayakap. Natawa naman si Joe dahil dito. Hey! Chill lang sis, hindi ako. Makahinga. Sorry, na-miss lang talaga kita. Sobrang tagal na natin hindi nagkikita, paliwanag nito. Wait! Bakit umuwi ka? May problema ba? Actually, dito na ako mag-aaral, pinayagan na ako ni Daddy, masayang sabi nito kaya nagtatalon sila sa tuwa. Pagkatapos ng ilang taon ay magkakasama na sila. Eh my gosh, sobrang saya ko, Joe. Teka, alam na ba ito ni Misha? Hindi pa, ikaw una kong pinuntahan. Hindi ko kasi makontak ito. Busy sa practice kasi iyon. Kaya pala. Marami kayong dapat ikwento sa akin. Ang tagal ko kaya nawala. Ikaw rin naman, sa baba muna tayo. Magmeryenda sa bayan ng kwentuhan.
Inakbayan ni Bianca ang kaibigan at bumaba sila. Naghanda naman si Manang Rosie ng snack para sa dalawa. Alam mo ba noon nasa Korea ako, muntik na ako madisgrasya. Muntik na maibuga ni Bianca ang ininom dahil sa sinabi nito pero nagtataka siya na ito lang ang muntik mamatay pero masaya. Gaga ka ba? Muntik ka na mapahamak pero nakangiti ka. Naalog ba iyang utak mo? Ay, sis, alam ko na iyang iniisip mo. Masaya ako kasi may nagligtas sakin at super gwapo sis. Tapos na love at first sight yata ako noon, kinikilig na sabi nito. Jowa mo na ba yon? I hope so, kaya lang hindi ko nalaman pangalan. Umalis agad matapos ako tulungan, malungkot na sabi nito. Ano sabi noon? Hindi ba nagpakilala? Sinabi lang niya na wag raw akong tatanga-tanga. Hindi mapigilan ni Bianca ang mapatawa dahil sa sinabi ng kaibigan. Napahawak ito sa kanyang tiyan dahil sumasakit na ito sa kakatawa. Naisip ni Bianca kung siya ang nasa sitwasyon ni Joe ay maiinis siya nito dahil wala naman gusto madisgrasya. Ang bad mo, sabay hampas sa braso ng kaibigan. Kasi naman, sis. Ma-love at first ka pa sa ganoon na ugali pa. Sis, kahit suplado yon. Bet na bet ko kagwapuhan nun tapos ang bait pa niya. Hindi na lang umangal si Bianca sa kaibigan. Nire-respeto naman nito ang gusto ng kaibigan. Sana bigyan kami ng pagkakataon na magkita. Kung para talaga kayo sa isa't isa, magkikita kayo, sabi nito sa kaibigan. Napahaba pa ang kanilang pagkukwentuhan. Natigil ito nang tumunog ang cellphone, kaya binasa niya at nataranta siya nang mabasa ang message ni Lance. Inis na inis ito dahil kanina pa sila naghihintay, nakalimutan niya ang kanilang practice dahil napasarap ang kanilang kwentuhan. Joe, kailangan ko na umalis. May practice kasi kami. It's okay, baka magalit na yung mga kasama mo. Sobra lalo na yung isa doon. Magkasalubong na naman iyong kilay nun. Nagpaalam na si Joe at nagmamadali naman nag-ayos si Bianca. Ilang minute na siyang late, hindi pa naman mahilig maghintay iyong partner niya. Kahit anon ilang sinuot ni Bianca, iyong una niya nakuha sa kanyang closet. Nagpahatid na lang si Bianca upang mapadali siya. Pagdating niya sa lugar kung saan sila magpa-practice ay agad niya nakita ang nakakunot na noo ni Lance. Halatang inip na ito. Napangiti naman si Amy Araneta nang makita siya. Kanina ka pa naming hinihintay, traffic ba? Sigurado ako nakalimutan yan, hindi traffic. Tiningnan ni Bianca si Lance sabay taas ng isang kilay. I'm sorry, sir. Paghingi ng tawad. It's okay, start na tayo sa practice, sabi nito kaya nagtayuan na iyong ibang kasama nila. Hinawakan ni Lance ang kamay ni Bianca upang magkasimula na. Sinabihan na kita sa oras pero nagpaka-VIP ka naman. Alam mo ang kontrabida mo talaga, malaki ang galit mo sa akin. Nagsasabi lang ng totoo. Hindi mo pa nga kabisado tapos ikaw pa late sa practice. Nagsimula na silang sumayaw. Baka naman sinadya mo kasi natakot ka na talaga, baka magkamali ka. Inapaka ni Bianca ang paa nito. Fuck, nanadya ka ba? Inis na sabi nito at nagkaslubong ang kilay nito. Sorry, nagkamali lang. Paghingi ng tawad nito pero lihim itong natutuwa dahil sinadya talaga niya tapakan ito. Tiate. Halata naman na sinadya, bulong nito kaya napataas ang kilay ni Bianca. Problema mo? Hindi ito sinagot ni Lance at napasigaw si Bianca nang bigla siya nitong inikot. Gago ka ba? Balak mo ba ako patayin? Paano kung natapilok ako? Inis na sabi nito. Nasa step yon, tandaan kasi. Gusto pa sana sumagot ni Bianca pero tinawag sila dahil nahuli na sila sa iba. Umayos ka, saad nito at hinawakan ulit si Bianca. Hindi alam ni Bianca kung bakit hindi talaga sila magkasundo, ang init ng kanilang dugo para sa isa't isa. Buong practice ay nakasimangot si Bianca, habang salubong naman ang kilay ni Lance. Bianca, titigan mo si Lance. Dapat may emosyon, sabi ni Amy Araneta. Hindi ganyan. Ano ba kayo? Para naman sumasayaw kayo sa lamay. Dapat with feelings, makikita ng manonood na in love kayo sa isa't isa. Yan ang concept natin, stress na sabi nito. Napahinga naman ng malalim si Bianca, paano niya masusunod ang gusto ng guro kung naiinis siya kapag nakikita ang pagmumukha ni Lance.
Kaya panay ang reklamo ni Amy Araneta sa kanilang dalawa. Umayos naman kayo, guys. Ilang araw na lang. Please cooperate. Nakaramdam naman ng awa si Bianca sa guro at mukhang pagod na ito. Kanina pa ito talak ng talak dahil sa kanilang performance. Kaya huminga siya ng malalim at mumiti ito. Kalimutan muna natin ang gating alitan. Naawa na ako ni Amy Araneta, pakumbaba ni Bianca. Sure, maikli na sagot nito at mas lumapit pa kay Bianca, kaya napasinghap si Bianca at napatulala. Kaunti na lang ang namamagitan sa kanilang dalawa. Hindi maiwasan ni Bianca na titigan si Lance at doon niya napansin ang napakaganda na mata nito. Perfect, dapat ganyan, masayang sigaw ni Amy Araneta. Ipagpatuloy lang ninyo iyan at sigurado ako na tayo ang mananalo. Contest dito, gulat na tanong ni Bianca dahil sa kanyang narinig. Pumayag ka dito pero hindi mo alam ang sinalihan mo, mahinang sabi ni Lance. Hindi na lang niya pinansin ang sinabi nito. Hanggang ngayon ay gulat pa rin ito, buong akala niya ay presentation lang ito. Ouch! Napahawak ito sa kanyang noong pitikin ito ni Lance. Tulala ka. Nag-isip lang, makapitik naman to. Napasimangot si Bianca pero ngumiti lang si Lance dahil sa reaksyon nito. Hala ka! Marunong ka palang ngumiti. Gulat na tanong nito nang makita si Lance. Dapat nakangiti ka lagi para naman hindi ka pinaglihi sa sama ng loob, dagdag nito pero hindi ito pinansin ni Lance. Bumalik sila sa pag-practice, medyo kabisado ni Bianca lahat. Pero hindi pa rin ito mapigilan matapakan si Lance kapag nagkakamali. Hindi na lang nagreklamo si Lance dahil nasanay na siya sa dalaga. Nagpahinga lang sila saglit at bumalik naman sa pag-practice dahil ilang araw na lang. Pawis na pawis si Bianca matapos ang kanilang practice. Napatingin ito kay Lance nakaupo sa may bench na hinihimas ang paa nito. Lumapit siya dito at nakita niyang namumula ang paa nito. Nakonsensya naman si Bianca sa kanyang nakita, alam nito na siya ang may kasalanan nito. Sorry, nahihiyang sabi nito sa bayuko. It's okay, mawawala din ito. Inabutan siya nito ng panyo. Punasan mo pawis mo, sabi nito sabay alis. Naiwan naman si Bianca nakatulala habang hawak ang panyo na binigay nito. Paglingon niya ay wala na si Lance, nakaalis na ito. Wala siyang nagawa kung hindi ginagamit ang binigay nito dahil nakalimutan niya magdala dahil sa kamamadali. Kanina. Ang bago naman nito, mahinang sabi ni Bianca. Napailing na lang ito at kinuha ang bag saka lumabas upang umuwi na. Gusto na nitong magpahinga dahil sobrang pagod ito sa practice. Kailangan niya bumawi ng energy. Madaling lumipas ang araw at nagsimula na ang kanilang event, hindi naman maiwasan ni Bianca na makaramdam ng labis na kaba dahil sa gagawin nila mamaya. Natakot ito na magkamali at baka ito pa maging dahilan ang pagkatalo ng kanyang grupo. Nababahala ito na baka makalimutan niya ang steps. Saan ka na umabot? Sa Mars na ba? Napatingin naman ito sa kanyang kaibigan. Ang lalim kasi ng inisip mo. Kanina pa ako panay ang salita pero hangin lang pala kausap ko. Sorry, kinakabahan lang kasi ako. Hindi ko maiwasan mag-overthink, malungkot na sabi nito sa kaibigan. Hey, wag ka maging nega. Kaya mo iya, ako number 1 taga-cheer sa'yo. Napangiti naman si Bianca dahil sa sinabi ng kanyang kaibigan, pinapalakas nito ang kanyang loob. Sayang wala si Joe, may lakad kasi. Hindi kanya makikita. Mabuti na din yon, baka pagtawanan pa ako. Mabuti na iyong ikaw lang ang tumawa. Judger yan? Pero seryoso, ay enjoy mo lang ang performance nyo. Magkamali ka man, okay lang yan. Wala naman perfect sa mundo na ito. Niyakap ni Bianca ang kaibigan pero agad naman ito bumitaw. Restroom muna ako, ikaw ang magbantay nito. Tumango lang si Misha. Kami kasi ang nagbabantay sa aming booth. Nagbebenta kami ng cupcakes dahil ito ang naisip ng section namin. Habang iyong iba na section ay marriage booth, horror booth, movie booth at marami pa. May mga rides din na pwede sakyan, sobrang napakabongga talaga. Pinaghandaan talaga ng paaralan namin. Pagbalik ko nakita ko si Misha nakausap ang isang customer namin. Ate, bigyan niyo naman ako ng discount, pakiusap nito. Okay fine, ang kulit mo. Ibibigay ko na lang 450 pesos, last na yan. Wala nang tawad.
Natawa naman si Bianca sa pagmumukha ng kaibigan. Thank you, ate, tuwang-tuwa na sabi nito sabay abot sa bayad. Nilagay naman ni Misha sa box ang cupcakes sabay abot sa bumili at nagmamadaling umalis ang lalaki. Pasalamat talaga siya, mabait ako, ayaw kasi ako tigilan. Kanina pa iyon tumawad. Nagpatuloy lang sila sa pagbabantay sa kanilang tinitinda. Hanggang sa makatanggap siya ang text galing sa kay Emil Araneta. Pinaalala nito na maagang pumunta para mamaya. Sinabihan lang niya ito na okay. Wala naman siyang balak na hindi sumipot. Kahapon pa nakahanda ang kanyang damit na susuotin. Napakaganda ng kanyang damit para ito isang prinsesa sa Disney. Nang hapon na ay nagpaalam na si Bianca na umuwi upang kunin ang kanyang susuotin. Kailangan din niya maligo dahil ang lagkit na niya dahil sa pawis at amoy araw na ito. Pagdating niya sa bahay ay agad ito nag-shower at inihanda ang kanyang gamit na kailangan sa presentation. Nagpahatid si Bianca sa school saka nagtungo ito sa dressing room kung saan sila aayusan at magbibihis ng damit. Pinabihis agad si Bianca ni Avis Araneta saka agad nilagyan ng makeup. Habang inaayusan si Bianca ay sobrang lamig ng kanyang kamay dahil sa labis na kaba. Nagtaka naman ito dahil kanina pa siya nandoon pero hindi niya napansin si Lance. Guys, maghanda na, kayo na susunod, sigaw ni Emmy Araneta. Napahawak si Bianca sa kanyang dibdib at sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso. Sir, hindi ko yata napansin si Lance ba? Kanina pa yon, nasa labas lang. Napatango naman si Bianca sa kanyang narinig. Tinawag na sila upang lumabas at maghanda dahil patapos ang presentation ng ibang grupo. Nakita naman ni Bianca agad si Lance. Hindi naman mapigilan nito na humanga dahil sobrang gwapo nito at bagay na bagay sa kanya ang kanyang suot. Para itong isang tunay na prinsipe. Fantastic performance. Let's move on to the next participants. Give a round of applause, Peps, sabi ng ise. Napahinto naman si Bianca dahil sa labis na kaba. Let's go. Napatingin naman si Bianca nang marinig ang malamig na boses ni Lance. Nauna na sila. Napatingin naman si Bianca sa kanilang kasamahan. Nagmamadali siyang sumunod dito. Nagsimula nang sumayaw ang kanilang grupo habang naghihintay si Bianca at Lance sa kanilang paglabas. Nauna sumunod si Lance sa kanilang kasamahan. Naiwan naman si Bianca na hindi mapakali dahil sa labis na kaba. Maya-maya ay kailangan na nitong lumabas. Huminga ng malalim si Bianca at lumabas na ito. Palakad-lakad ito hanggang sa lapitan siya ni Lance na sumayaw. Nang tanggapin niya ang kamay ni Lance ay nagsigawan ang mga tao. Kinalig ang mga naonood sa kanila. Nagsimula na silang sumayaw pero wala pa rin tigil ang hiyawan ng mga nanonood. Nagtitigan sila ni Lance. Parang matutunaw si Bianca sa titig ni Lance. Nakalimutan nito na marami ang nanonood sa kanila. Nadala ito sa kanilang titigan. Kinilig naman ang mga nanonood dahil sa chemistry ng dalawa. Hindi maiwasan ni Bianca matapakan si Lance pero hindi ito hadlang sa kanilang performance. Sa panghuli ay napasinghap si Bianca dahil sobrang lapit nila sa isa't isa. Kaunti na lang ay mahahalikan na niya ito. Nagpalakpakan naman ang mga tao nang matapos sila at agad sila umalis sa stage. Sobrang galing nyo. Lalo na kayo Bianca at Lance, hindi ako nagkamali sa aking napili, masayang salubong ni Emmy Araneta. Bianca, are you okay? Nilapitan nito si Bianca at nagulat ito nang hawakan niya at maramdaman ang napakalamig na kamay nito. Diyos mio, ang lamig ng kamay mo. Nahihiyang umiti si Bianca at dahan-dahan binawi ang kanyang kamay. Kinakabahan po pag-amin niya. Naku! Ang galing niyo nga. Para ka naman hindi sanay sa spotlight. Iba po kasi iyong sayaw. Kung sa bagay, pero napakagaling niyo. Nang mahimasmasan siya ay hinanap agad niya si Misha. Kanina pa natapos ang sayaw din nito. Kinuha ang kanyang cellphone upang tawagan ang kanyang kaibigan. Hello, sagot nito. Nasaan ka? Nasa labas ako, bes, sagot nito. Binaba nito ang tawag at agad na lumabas upang hanapin ang kaibigan. Nakita naman nito agad kasama ang kanyang kapatid. Hi, sis, bati nito. Inirapan lang niya ang kanyang kapatid. Hindi mo ako pinanood no? Kasi kasama mo ito. Turo ko sa aking kapatid. Bes, sorry.
Kasi ito nagpasundo pa. Lumapit ito upang yakapin ako pero napasimangot lang ako. Bakit ka ba nandito? Mataray na tanong nito sa kanyang kapatid. Chill, alam mo naman malapit na akong bumalik. Sinulit ko lang kasama girlfriend ko, sabay akbay nit okay Misha. Hindi mapigilan ni Misha na mang-blush. E di kayo na, saad nito sabay irap sa katumalikod. Hoy, saan ka pupunta? Narinig niya ang tanong ni Misha. Bibigyan ko kayo ng time. Baka naman maistorbo ko kayo, sagot nito at tuluyan na bumalik sa loob. Nanood na lang ito ng ibang presentation hanggang sa matapos at sinabi na kung sino ang nanalo. Nagulat si Bianca dahil nakuha nila ang 2D place. Hindi siya makapaniwala at nakita niya ang kanyang mga kasamahan nagtatalon sa tuwa. Nauna umuwi si Misha at kanyang kapatid kaya naghanap na lang ito na pwedeng masakyan. Sobrang lalim na ng gabi at kung minamalas naman si Bianca, ay wala pa rin ito mahanap na sasakyan. Napatingin ito nang biglang may huminto na sasakyan. Nakita nito kung sino nagmamaneho. Sumakay ka na, sabi ni Lance. Umiling lang si Bianca, hindi naman makapal ang kanyang mukha. Gabi na baka mapaano ka. Napatingin naman si Bianca dito, hindi niya akalain na may mabuting puso. Nahihiya man pero sumakay na lang ako. Thank you, sabi nito nang makarating sa kanila sabay labas sa sasakyan. Umalis naman agad si Lance kaya pumasok niya sa loob ng bahay. Napasipan na lang si Bianca sa kanyang sasakyan dahil sa sobrang inis. Kung kagabi wala siyang masakyan, ngayon naman ay bigla tumirik ang kanyang sasakyan. Mabuti na lang at wala silang pasok ngayon dahil abala sa celebration sa school. Isang linggo ang kanilang event kaya pwede siya late na pumasok. Kinuha ni Bianca ang kanyang cellphone sa bag upang tawagan ang kapatid para magpatulong. Kung minamalas ka naman, inis na sabi nitong makita ang cellphone na lobat. Itinapon niya ito sa loob ng sasakyan dahil sa inis. Hindi pala niya ito na-charge kagabi dahil nakatulog siya agad dahil sa pagod. Problema, miss? Napalingon naman si Bianca sa kinaroroonan ng boses. Nakita niya ang isang lalaki nakasakay sa motor. Nasiraan ka ba? Sabay ka na lang sa akin, dagdag nito. Umiling lang si Bianca, hindi niya ito kilala. Baka mapaano pa ito kung sasama siya, mas mabuting maghanap na lang siya ng taxi, at iiwan na lang niya ang kanyang sasakyan. Alam ko iyang iniisip mo, hindi ako masamang tao. Same school lang tayo. Nagulat naman si Bianca sa sinabi ng lalaki. Pero ayaw pa rin ito maniwala kaya bumaba ang lalaki sa motor at may kinuha siya sa kanyang bag sabay pakita kay Bianca. Cyrus John Monterel, basa nito sa IU. Siguro hindi mo ako nakikita kasi malaki ang school, pero kilala kita dahil sikat ka na model. Kaya huwag ka mag-alala, hindi ako masamang tao. Nakikita naman ni Bianca na mabuting tao ito. Kaya pumayag na lang siya pero bago iyon kinapalan muna niya ang kanyang mukha manghiram ng cellphone upang tawagan ang kanyang kapatid upang puntahan ang kanyang sasakyan. Salamat, sabay abot sa cellphone. Wait, safe ba yan? Tanong nito, first time niya sumakay ng motor at natatakot siya dito. Napatawa naman ang lalaki dahil sa tanong ni Bianca. Naman, ilang taon ko na itong gamit. Suotin mo ito. Sabay abot ng helmet kay Bianca. Kinuha naman ito ni Bianca at sinuot bago sumakay. Noong una ay napakapit ito sa leather jacket ni Cyrus dahil sa takot. Pero nasanay ito habang tumatagal. Mabilis lang sila nakarating sa school dahil madaling nakakasingit ang motor sa ibang sasakyan. Bumaba na si Bianca at hinubad ang suot na helmet saka ibinalik kay Cyrus. Salamat pala, pasensya na kung kanina inisipan kitang masama na gusto mo lang naman tumulong. No problems, saad nito. Nagpaalam na si Bianca at pumasok na ito sa loob ng school. Madaming tao ang sa kanilang school, may taga-ibang paaralan din pumasok. Naka-uniform pa ito, ganito talaga tuwing may event ang kanilang school. Dinadayo ito ng ibang estudyante pero may mga patakaran ang school bago sila makapasok. Hinanap agad ni Bianca ang mga kaibigan. Hindi naman niya ito matawagan dahil lowbat siya pero kanina ay nabasa niya ang text ng kaibigan na nauna ito sa school. Naisip ni Bianca na pumunta sa booth nila baka nandoon si Misha. Kasama nito kaibigan nila na si Joe. Napangiti naman ito nang makita ang kaibigan, nagliwanag naman ang mukha nito nang makita siya. Bianca.
Tumayo ito at sinalubong si Bianca ng yakap. Ang pretty mo talaga, as always. I know right, sabi nito. Ang hangin, signal number 2, natatawang sabi ni Misha. Pero huwag ka mabahala, Joe, mas maganda tayo kasi endangered species tayo. Iniingitan. Hinampas naman ni Joe ang balikat ni Misha habang panay ang tawa ni Misha. Maka-endanger ka dyan. True naman, endanger beauty natin dahil nanganganib maubos. Napailing na lang si Bianca sa kaibigan. Hali na kayo, may basketball games kasi ngayon. Naririnig ko na sabi ng mga estudyante, sabi nito sabay hila sa mga kaibigan. Naku, Joe, kilala kita. Mga yomi na papalang hanap mo doon, sabi ni Misha sa kaibigan, ngumiti lang si Joe at patuloy sa paghila sa mga kaibigan. Pagkarating nila doon ay narinig nila ang sigawan ng mga estudyante sa naglalaro. Ay, mga bata pa ang naglaro, hindi pa ang senior, disappointed na sabi nito. Ayaw ko sa bata. Nagyaya ito agad na lumabas kaya panay ang tukso ni Misha dito. Umikot na lang sila sa buong campus at minsan pumapasok sa mga booth. Habang kumakain ay nagpaalam muna si Bianca sa mga kaibigan upang pumunta sa booth kung saan nagbebenta ng keep-up na gamit. Mahilig kasi ito mag-collect. Kahapon pa niya gusto bilhin iyon pero nakalimutan niya ang kanyang wallet. Nagdarasal si Bianca na sana wala pang bumili nito. Lumapit agad si Bianca nang makarating dito at hinanap ang nagustuhan niya kahapon pero hindi niya ito makita. Miss, nasaan iyong hawak ko kahapon? Hindi makatiis si Bianca na magtanong. Ikaw pala, ate, pasensya na talaga na unahan na po kayo. May nakabili na kanina. Nalungkot naman si Bianca sa kanyang nalaman. Bakit mo binenta? Di ba sabi ko babalikan ko iyon? Triple po kasi binayad niya kaya hindi na po kami nakatanggi, paliwanag nito. Baka may iba pa kayo na ganoon? Umiling lang ito. Last na po iyon, ate, malungkot na sabi nito. Ate, iyon pala si kuya. Napalingon naman si Bianca sa tinuro nito. Pakiusapan niyo na lang si kuya, baka pumayag po. Nagmadali naman nilapitan ni Bianca ang nakatalikod na lalaki. Kinalabit niya ito pero nagulat ito nang makita kung sino ito. What? Naka-poker face ito. Nahihiya si Bianca na humingi ng pabor dito. May kailangan ka? Kasi napakamot ito sa kanyang ulo. Ikaw ba nakabili si Kit doon? Nahihiyang sabi sabay turo sa booth. Ito ba? Pinakita nito, tumango lang si Bianca. Nagdarasal ito na sana pumayag ito na bilhin niya ito. Pwede ko ba iyang bilhin? Pa-cute na sabi nito. Pero napasimangot ito nang umiling si Lance at tinalikuran siya nito sabay lakad. Pero sinundan ito ni Bianca, wala itong balak na sumuko. Please naman para itong buntot na panay ang sunod. Ayaw nga kasi, inis na sabi nito. Pero hindi pa rin nakinig si Bianca at kinulit pa rin niya ito. Ayaw niya ito tantanan kaya panay ang sunod niya. Sa binata. Pwede ba, huwag ka sumunod? Para kang aso. Sige na, mailalakihan ko ang bayad. Naku naapakan niyo ang bilog, sabi ng freshman na bata. Naguluhan. Naman si Bianca sa sinabi nito habang si Lance ay wala pa rin reaksyon ang mukha nito. Wait, angal ni Lance nang pinusasan siya nito. Ano to? Rule kasi kuya kapag naapakan niyo bilog ay sasama po kayo sa akin, nakangiting sabi nito. Nagulat din si Bianca nang may humawak sa kanya, saka pinalapit kay Lance at nilagyan ng isang posas ang kamay. Peace na po tayo. Huwag na kayo magalit. Kailangan niyo lang sumama sa amin. Nalukot naman ang mukha ni Bianca, gusto lang naman niya makuha iyong bihe, pero nangyari pa ito sa kanya. Dahan-dahan naman, madadapa ako, reklamo nito. Ang bilis kasi maglakad ni Lance kaya napapasunod si Bianca dahil isang posas lang gamit nila. Pero parang wala itong narinig. Inalayan naman sila ng kasamahan ng babae at nakasunod sila dito. Ang lalaki ng hakbang ni Bianca dahil mabilis maglakad si Lance. Teka, ikukulong niyo kami dyan? Tanong ni Bianca. Ate, pero 10 minutes lang tapos makakalabas na kayo. Tinanggal nito ang posas at pinasok sila sa loob. Napasimangot na lang si Bianca, sobrang malas niya ngayong araw na ito. Una nasiraan ng sasakyan tapos hindi niya nabili iyong gusto niya saka nakulong pa siya. Kasalanan mo to, sisinit o kay Lance.
Keep quiet, sakit mo sa tenga. Umupo ito sa may gilid sabay sandal sa may dingding at pinikit ang mata. Bakit ka ganyan? Nakakainis ka talaga. Nagpapadyak ito sa inis. Gusto ni Bianca pabilisin ang oras, sigurado siya na magtataka na iyong mga kaibigan niya dahil hindi pa ito nakabalik. Mas lalo itong naiinis dahil iyong kasama niya ay parang wala lang nangyari at may gana pa itong matulog. Palakad-lakad si Bianca at hindi ito mapakali, sobrang bored na siya. Panay tingin ito sa kanyang relo upang matingnan ang oras. Lumipas ang mga oras at nakita ni Bianca ang babae kanina. Ate, kuya. Makakalabas na kayo. Tuwang-tuwa naman si Bianca dahil sa wakas ay makakaalis na ito. Nilingon niya si Lance pero napaatras ito nang makita niyang nasa likuran na ito, mukhang bored ito. Lumapit si Lance kaya panay ang atras ni Bianca hanggang sa wala na itong maatrasan. Pigil nito ang kanyang hininga dahil sobrang lapit ni Lance. Napasinghap ito nang kunin nito ang kanyang kamay. May nilagay ito sa kanyang kamay at bigla na lang umalis. Nakatulala lang si Bianca, hanggang ngayon ay ramdam pa rin niya ang mainit na kamay ni Lance. Napatingin ito sa binigay nito at nagmamadali itong lumabas nang makita kung ano ito. Gusto nitong magpasalamat dahil dito pero hindi niya ito nakita. Panay ang lingon ni Bianca pero hindi niya ito makita. Hoy, bruha! Kanina ka pa naming hinanap. Nagulat naman si Bianca nang makita ang mga kaibigan. Naubos na lang naming iyong pagkain pero hindi ka pa rin nakabalik. Ano nangyari? Pasensya na, nahuli kasi ako, sagot nito. Talaga? Sino partner mo? Sabay akbay nito kay Bianca at panay ang tukso. Hindi ko kilala pagsisinungaling nito. Baka mas lalo pa itong tuksuin ni Misha kapag nalaman. Pero pogi ba? Medyo tala na madami pa tayong hindi napuntahan. Pag-iba nito sa usapan, mabuti na lang at effective ito. Naisipan ni Bianca nasa. Susunod na lang ito magpapasalamat kapag nagkita sila. Masaya na ito dahil nakuha ang gusto niya. Hey, Bianca. Napatingin naman ito sa tumawag sa kanya. Serious, sambit nito. Oh, nag-cruise na talaga landas natin, nakangiting sabi nito. Hi, Misha. Napatingin naman si Bianca sa kaibigan. Kilala mo, tanong nito. Nako, Bianca, sino naman hindi makakilala sa captain ng basketball team? Elhis tayo last year dahil sa kanya. Nagulat naman si Bianca sa kanyang narinig. Ikaw talaga, Mish, dahil sa team naming iyon. Sus, napaka-humble mo pa. Napakamot naman si Cyrus sa kanyang ulo. Teka, ito pala kaibigan ko si Joe. Made in DCS, yan. Binatukan naman ni Joe si Misha. Hello, Cyrus pala. Inilahad nito ang kanyang kamay at tinanggap. Naman ni Joe. Gusto ko muna kayo makabonding kaya lang kailangan ako ng team ko. Pag-amin nito saka nagpaalam sa amin. Hindi mo bet yon, Joe. Ilalakad kita. Tanong ni Misha. Kay Bianca na lang yon. Bakit ako? Single ka pa kasi hanggang ngayon. Tiningnan ko ito ng masama. Paalala lang, single ka rin kaya huwag mo ipasa sa akin. Hindi ko bet kasi kaya pas na lang. Pinitik ito ni Misha sa noo kaya napahawak ito sabay hampas sa balikat ni Misha. Choosy mo kasi, bahala kayo. Magaling pa naman iyon sa basketball. Umiling na lang ako at hinayaan si Misha na magsalita at naunang maglakad. Sinundan naman ako agad ng dalawa. Inikot naming ang buong campus, panay ang tawa namin. Patingin-tingin din ako sa paligid pero hindi ko nakita si Lance. May hinahanap ka ba? Mabilis akong umiling. Guilty yan? Sino ba hinahanap mo? Naghahanap ako ng pwede kainan kasi nagugutom na ako sa kalalakad natin, palusot nito. May alam ako, doon sa booth ng senior, sabi ni Misha sabay hila sa mga kaibigan. Pagdating nila doon ay may iba't ibang klase ng street foods. Tinuro naman ni Misha ang kanyang lulutuin habang si Joe ay gumaya lang sa kanya at si Bianca ay soft drinks lang. Hindi kasi ito masyado kumakain ng ganito dahil pinagbawalan ito ng ina. Huli kain niya dito iyong kasama niya si Misha na tumakas sa klase tapos pagkagabi ay dinala siya sa hospital dahil hindi natunawan. Bakit hindi ka kumain, Bianca? Ikaw pa naman nagyaya kumain tayo, tanong ni Joe.
busog pala ako, nauuhaw lang pagsisinungaling niya. Ayaw naman isipin niya sa makarinig na maarte siya. Pagkatapos nila kumain ay binayaran na nila saka nagpa siya na umuwi dahil hapon na. Hinatid naman ni Misha si Bianca dahil wala itong masakyan. Pagdating sa bahay ay agad niya nilagay ang binigay ni Lance sa kanyang collections. Napangiti naman si Bianca habang nakatingin sa kanyang collections. Malaki na rin na gastos niya dito pero hindi siya nasasayangan. Kinabukasan naisipan niya na hapon na pumunta sa school, wala naman siyang gagawin doon. Wala naman siyang sport kaya mabuti na lang magpahinga siya. Natulog siya pagkatapos ay nag-workout. Nagpaluto din siya ng paborito niyang pagkain kay Manang. Hindi ka pumasok? Tanong ng kanyang kuya. Mamaya pa, wala naman kaming klase. Saka attendance lang yon, sagot nito. Tamad mo, saad nito sabay pitik sa ilong kanyang kapatid. Kuya! Inis na sabi nito sabay himas ng kanyang ilong. Ang sama mo. Mabaog ka sana. Uy, wag ganyan. Bahala ka, sabi nito sabay walk out. Narinig pa niyang tinatawag siya ng kanyang kapatid. Pero hindi siya nakinig at patuloy lang sa pag-akyat. Sa taas, nahiga ito sa kama at inabot ang cellphone saka nahiga sa kama. Naisipan niyang maglaro na lang ng hanggang sa hindi niya namalayan ang oras at naisipan na lang huwag na pumasok. Buong araw nakatambay lang siya sa kwarto. Wala naman pasok at wala rin siyang photoshoot, kaya buong araw ako nakahiga sa kwarto at naglalaro ng Nang makaramdam ito ng sakit sa mata ay tinigil muna niya at bumaba. Doon niya nakita ang ama at kapatid na nag-uusap. Napalingon naman ito sa kanya nang maramdaman ang kanyang presensya. Nandito na pala ang prinsesa natin. Tumayo ang kanyang ama at lumapit dito sa bayakbay. Mabuti lumabas ka, akala ko kasi doon ka na hanggang bukas, sabi ng kanyang kapatid. Kaya lumapit si Bianca dito upang kurutin. Dad, oh. Mapanakit, sumbong nito sa kanyang ama. Hayaan muna ang kapatid mo, Matt, nanlalambing lang yan. Napakamot na lang si Mateo sa kanyang ulo. Alam naman nito na wala itong laban sa kapatid. Natigil sila nang tawagin na sila ni Manang upang kumain. Habang kumakain napapatingin si Bianca sa ama at kapatid, naiisip nito sana nandoon ang kanyang ina at isa pang kapatid para masaya at kumpleto sila nagsalo-salo. Pero alam ni Bianca sa sarili na malabo itong mangyari dahil alam niya na mas importante sa kanyang ina ang trabaho kaysa pamilya nito. Pagkatapos nila kumain ay niligpit ni Manang ang kinainan nila at si Bianca ay bumalik sa kanyang kwarto. Pagkatapos mag-shower at matuyo na ang buhok ay natulog na ito. Kinabukasan naging abala ito sa school lalo't malapit na ang kanilang monthly exam kaya abala sila mag-aral. Para sa nalalapit na exam umuwi si Bianca sa sobrang pagod at parang naubos ang laman ng kanyang utak dahil sa mga lesson nila ngayon. Nahiga ito sa kama ng ilang minute at nang may energy na siya ay nagpalit ito sa kama at pumunta sa study room upang hintayin ang kanyang tutor. Hindi alam ni Bianca kung pupunta ba ang tutor nito dahil wala din ito noong nakaraan. Pero napagpasyahan niya maghintay muna ng ilang minute bago bumalik sa kwarto. Kinuha niya ang kanyang cellphone upang maglaro ng 4 pics. Season. Napalingon naman agad si Bianca nang marinig ang boses ni Lance. Ha? Naguguluhan na sabi ni Bianca dito. Tiete. Season ang sagot diyan. Inilagay nito ang gamit sa table. Tumatango-tango naman ako at nilagay ang sinabi niya. Sa wakas nasagutan na rin ito, kanina pa sumasakit ang utak ko sa kaiisip. Stop doing that. We need to start. Napabuntong hininga na lang si Bianca at pinatay ang phone saka humarap kay Lance. Wait. Ano nangyari sa labi mo? Curious na tanong ni Bianca nang mapansin niya na may maliit na sugat ito. Uy! Nabingi ka na. Mind your own business. We must get started. Wala lang ito. Pero hindi nakinig si Bianca at tumayo ito sa kanaglakad. Tinawag pa ito ni Lance pero hindi ito lumingon, patuloy lang ito hanggang sa huminto ito sa may first aid kit. Kinuha niya ito at saka bumalik sa kinaroroonan ni Lance. What's that? Siyempre gamot, ano tingin mo pagkain? Pilosopo na sagot nito kaya napailing na lang si Lance. Kailangan malinis at magamot iyan baka ma-infection pa. Balak mo ba mag-nurse? Ewan, siguro.
Baka. Hindi ko alam. Ang gulo mo naman. Gagamutin. Kalang gusto ko na agad mag-nurse. Hala ka. Binuksan ito ni Bianca at kinuha ang mga kailangan. Stop that one. We need to start. I'm okay. Alam mo, huwag ka na lang umangal diyan. Pasalamat ka gagamiton ko iyan. Kaya manahimik ka. Tumayo si Bianca at lumapit kay Lance. Nilinis nito ang sugat nito sa kanilagyan ng ointment. Finish. Tuwang-tuwa na sabi ko. Good. So we can start our discussion. Niligpit muna nito iyong mga ginamit sa binalik sa nilagyan nito. Bumalik ito sa pagkakaupo saka nagsimula si Lance sa pagtuturo. Nakinig si Bianca mabuti sa tinuro niya. Natigil lang ito nang biglang tumunog ang kanyang cellphone ni Lance. Excuse me. Sinagot nito ang cellphone saka medyo lumayo. Girlfriend mo? Tanong ni Bianca nang bumalik siya. Napatingin naman si Lance kaya napayuko na lang si Bianca. Nahiya si Bianca dahil sa tanong nito, pinagalitan ang sarili kung bakit nagtanong pa. Baka ano isipin nito? Friend, may ilking sagot. Let's continue, dagdag nito. Nagpatuloy sila hanggang sa matapos. Niligpit ni Lance ang mga gamit habang nakatingin lang si Bianca. May lakad ka Sunday? Ha? Bakit? Wala naman siguro. Biggie my date. Natulala naman si Bianca sa sinabi nito, hindi ito mapasok sa kanyang utak. Hey! Napakurap naman si Bianca. Wait! Tama ba rinig ko? Date? Tumango lang si Lance. Bakit? Type mo ako. O crush. Napataas naman ang kilay ni Bianca nang humalakhak si Lance ng tawa. Tiningnan ito ni Bianca ng masama. You're not Lindsay type. Napahawak ito sa kanyang tiyan dahil sa kakatawa. Hindi mo ako type. Pero niyaya mo ako ng date, napaka-indinyal mo naman, sabi nito sabay irap. Wala akong ibang maisip na pwede ko isama. So baka free ka. It's Eva friend birthday. Paliwanag nito. But if you don't want to go, it's okay. I understand. Okay. Okay. Do you mean you will go with me? Tumango lang si Bianca, napangiti naman si Lance dahil dito. Are you sure? Duh nga, paulit-ulit ka naman. Only best. Thanks. Uy, wag ka mag-isip ng ano. Ayaw ko lang may utang na loob ako. Pumayag lang ako dahil doon sa binigay mo sa akin na gusto ko, pandagdag ko kasi iyon sa collection. Paliwanag nito baka ano pa isipin. Ni Lance. Okay, I will pick you up here, sabi nito saka umalis. Naiwan naman si Bianca nakatunganga at napaisip kung tama ba pumayag siya na sumama kay Lance. Napabuntong hininga na lang ito saka pumunta na sa kanyang kwarto. Naglaro lang ito ng malsaka nang makaramdam ng antok ay natulog na ito. Pagod man si Bianca dahil kagagaling lang niya sa photoshoot pero kailangan niya mag-ayos dahil maya-maya ay dadating na si Lance. Kinuha niya ang kanyang damit na susuotin at mga kailangan. Hindi naman niya kailangan mag-gown dahil sa beach gaganapin ang party. Kaya nagdala lang ito ng damit na pangligo at pamalit saka nagsuot siya ng dress na pang beach. Mabuti na lang talaga at pinayagan ito ng ama nang magpaalam siya. Kahit pagod si Bianca ay nakaramdam siya ng kaunting excitement dahil matagal na rin ito hindi nakapunta sa beach. Na-miss din niya ito pero naisip din niya na hindi naman siya siguro mag-enjoy dahil wala ang mga kaibigan nito at hindi niya kilala ang mga tao doon. Nandito na sundo niyo, ma'am, sabi ng kanilang katulong. Coming. Kinuha nito ang gamit saka nagmamadaling bumaba. Paglabas nito nakita niya agad si Lance nakasandal sa sasakyan nito. Lumapit si Bianca dito at pumasok na sa sasakyan. Sobrang tahimik nila sa kanilang biyahe, kaya nababagot si Bianca. Kaya may hinanap ito sa kanyang bag at nang makita niya ay nilagay niya sa kanyang tenga ang headset saka naghanap ng maganda na music. Hanggang sa hindi nito nalaman nakatulog ito. Hey, wake up. We've already arrived. Unti-unti naman minulat ni Bianca ang mata at napasinghap ito dahil sobrang lapit ni Lance. Stop dreaming, labas na, sabi nito saka lumayo at lumabas sa sasakyan. Inayos muna ni Bianca ang sarili baka nagkagulo ang buhok nito saka lumabas sa sasakyan,
Kinuha naman ni Lance ang mga gamit nila. Ito na nagdala habang si Bianca ay inikot ang paningin sa paligid. Hindi nito maiwasan na mamangha dahil sa napakaganda na paligid. Walk faster. Napatingin naman si Bianca dahil malayo-layo na si Lance sa kanya. Hindi niya ito namalayan dahil sa pagkamangha sa paligid. Tumakbo siya papunta kay Lance saka nag-peace sign nang makarating dito. Hey bro, musta? May lumapit sa kanila na lalaki, mukhang kilala ito ni Lance. Fine. Napatingin naman si Bianca dahil sa sagot nito. Parang buntot ni Lance si Bianca, sunod lang ito ng sunod. Nagsisinatuloy si Bianca na sumama, mukha siyang na sumusunod sa boss nito. Dahil nagsawa na si Bianca sa kasusunod ni Lance ay naglakad ito sa ibang direksyon. Hanggang sa makarating ito sa may malaki na bato. Umupo si Bianca at pinagmasdan ang dagat. Hi miss. Nag-iisa ka? Napalingon naman siya at nakita ang parang mailahi na lalaki. May kasama ako, nandoon. Turo nito kung saan ang direksyon ni Lance. Kasama ka pala sa birthday party ni Candice. Ngayon lang kita napansin. Kaibigan ka ba ni Candice? Umiling lang si Bianca dahil hindi naman ito kilala ang tinutukoy ng lalaki. Sino ba kasama mo? Kilala mo si Lance Hernandez? Siya kasama ko, sagot ko dito. Ganoon ba, miss? Sige, mauna na ako. Paalam nito nang marinig ang pangalan ni Lance. Nagtaka tuloy si Bianca sa kinilos nito. Pero hindi pa rin nawala ang inis ni Bianca dahil pinabayaan lang siya ni Lance na mag-isa. Miss, baka pwede mahingi number mo? Napakunot naman si Bianca dahil sa inis. Mag-isa ka yata, miss. Gusto mo samahan kita? May kasama ako, mataray na sagot nito. Nakikita mo doon. Turo nito. Nandyan ang kasama ko. Kilala mo ba si Lance? Mauna na pala ako, miss. Nang mamadali itong umalis, napailing na lang si Bianca. Bianca. Ikaw nga. Kilala ba kita? I'm Ace, kaibigan ni Lance. Hindi ako nagtanong, sabi nito sabay irap kaya napatawa itong si Ace. Bakit ka nag-iisa? Tanong mo kaya sa magaling mo na kaibigan. Mas nainis si Bianca nang marinig na tumawa lang ito. May nakakatawa ba? Wala, nakakatawa lang hitsura mo. Halatang inis ka kay Nathan. Umalis ka nga. Sinira mo moment ko. Taboy nito at hindi na ito pinansin. Binalik niya ang kanyang tingin sa dagat. Kanina pa kita hinanap. Napalingon naman ito nang makilala ang boses. Hinanap talaga? Nakataas ang isang kilay nito. Amoy gariliyata dito. Napakamot ng ulo si Ace. Tiningnan naman ito ng masama ni Bianca. Alis na ako, baka madamay pa ako. Tinapik nito ang balikat ni Lance saka naglakad palayo. Let's go to the party. Ayaw ko, alang ako doon. Dito na lang ako. Fine, we will stay here. Tiningnan ko ito nang may pagtataka. Sino nagsabi na kasama ka? Bakit naupo ka? Tanong nito nang tumabi ito. You don't own this place. So, can stay here as long as I want. Ako nakauna kaya maghanap ka ng Nathan ni. Hindi natapos ni Bianca ang sasabihin nang marinig ang sigaw ng babae. Napatingin naman si Bianca sa babae at hindi niya maiwasan mapansin ang pananamit nito na halos kinapos na yata sa tela. Akala ko hindi ka makakarating. Napatingin naman ito kay Bianca. Sino to? Turo niya kay Bianca. You look so familiar. Saan ba kita nakikita? Nag-isip ito. Kilala mo? Tanong ni Bianca. Former classmate, maikling sagot nito. Grabe ka naman Nathan, para naman wala tayong pinagsamahan. Malandi na sabi nito kaya napailing na lang si Bianca. I'm just telling the truth, Candice. You're a former classmate, right? Nakakatampo ka na. Napasimangot naman si Candice. Happy birthday, Candice. Please excuse us. Hinawakan ni Lance ang palapulsuhan ni Bianca at hinila ito. Hindi alam ni Bianca kung saan sila pupunta. Nagpadala lang ito kay Lance. Napahinto sila sa may parang kuweba. Teka lang. Bakit tayo nandito? Nagtatakang tanong ni Bianca. Pero hindi ito sinagot ni Lance.
Wait, pinagtataguan mo ba iyong babae na yon? Umalis na tayo dito. Hindi ba party to kaya halika kumain tayo? Tataba ka lang niyan. Model ka pa naman. May diet naman. Saka hindi ako madaling tumaba. Kaya bumalik na tayo doon. Mamaya na. Alam mo, natatakot ka sa babae na yon. Ex mo iyon, no? Sabi niya may pinagsamahan kayo. Kaya mo ba ako dinala dito kasi balak mo pagsilusin iyon? Naku! Lumang style na iyan. Hinampas ito ni Bianca sa braso nang tawanan lang ako nito. Hindi ko ex yon. Balik na tayo doon, baka ano pa maisip mo dahil sa gutom. Nilagay nito ang kamay sa bulsa at nauna itong naglakad. Pagdating nila doon ay pinaupo lang si Bianca dahil si Lance na ang kumuha ng pagkain. Nagulat naman si Bianca nang umupo ang babae kanina. Tiningnan siya nito. Candace. Inilahad nito ang kamay at mumiti pero halatang napipilitan lang ito. Bianca. So girlfriend ka? Nauto ka rin ba? Napakunot naman ang noo ni Bianca dahil sa sinabi nito. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin nito. Oh. Isa ka sa lumandi sa kanya. Tiningnan nito si Bianca nang may panghusga. Teka lang. Hindi na yata maganda ang sinasabi mo. As far as I know. S didn't invite you. So for sure sinama ka. Hindi ka naman kalagkari na babae siguro kaya napasama ka lang dito. So may relasyon kayo. Isa lang din nasa isip ko. Si Nathan nang utos sa iyo or ikaw ang lumandi sa kanya. Pinipigilan ni Bianca ang sarili. Ayaw niya ng gulo baka kumalat pa ito sa media. Hindi ito school niya na matatakpan ang nangyayari. So tama ako. I'm sorry pero mali iyang iniisip mo. Mahinahon na sabi nito at mumiti. Stop smiling. Alam ko naman na fake lang yan. Candace no. Nathan bumalik ka naman. Nag-uusap pa kami. Stop that. Ang ano? I know you, Candace. Hayaan mo si Bianca. Protecting her. Alam na ba niya ang pagkatao mo? Tiningnan nito si Lance at nilipat ang tingin kay Bianca. O, sabi nito sabay takip ng bibig. So hindi kanya alam. Excuse us. Hinila nito si Bianca paalis hanggang sa dumating sila sa sasakyan. Tiningnan lang ni Bianca si Lance. Tahimik nila sa loob ng sasakyan nito. Aalis na ba tayo? Nagtatakang tanong nito nang pinaandar ang sasakyan. Naguguluhan si Bianca sa nangyayari. Hindi niya akalain na ito ang mangyayari sa pupuntahan nila. Hindi man lang siya nakaligo o nakakain. Biglaan na lang sila umalis. I'm sorry, kakain na lang tayo sa labas, sabi nito habang nagmaneho. Kaya hinayaan na lang ito ni Bianca. Huminto sila sa may restaurant at pumasok sila. Nagulat naman si Bianca sa order ni Lance dahil sobrang dami nito para itong nagpapiesta. Bakit ganoon na lang iwas mo sa babae na iyon? Tanong nito habang hinihintay ang pagkain. Uy, sumagot naman kayo. Alam ko naman na ayaw ako nitong makita. Masisira lang araw niya. Pero bakit ka pumunta doon? Dahil sabi niya, hindi naman ako makatanggi. Malaki ang kasalanan ko sa kanya. Dahil sa kanya nawala ang taong mahal niya. Wait, ang gulo. Huwag mo na lang intindihin iyon. Kalimutan mo na lang. Kainis ka naman, tapusin muna. Bakit galit sa'yo iyon? Inagaw mo jowa nun. O by G. Becky ka? Tiningnan ito ni Lance. If I kiss you to prove that I'm not gay, he said in a serious tone. Mabilis naman tinakpan ni Bianca ang bibig dahil sa takot. Nanahimik na lang ito hanggang sa dumating ang pagkain.